'Di ba? Kasi sino po ba ang magpapatunay ng mga na-expose po ni BP Sara kung hindi yung mga kapanalig? Kapanalig po ng administrasyon. Kasi sinabi na ni BP Sara, panay magnanakaw eh. O ngayon, eto naman, pinapatunayan ni Katunying na pinakasikat, pinakasikat na pinakasikat na loyalistang vlogger. Okay. Ngayon, eto po, sabi ni Katunying, ito po, garapalan. Garapalan na po ang katiwalian sa gobyerno. Inulit-ulit niya po yan sa loob ng 1 minuto. Garapalan. Ngayon, ang gusto niyang makitang umaksyon ay si Pangulong Marcos. Bakit po? Pangulo siya ng Pilipinas eh. No? Siyempre, hindi niya kagad-kagad mabanatan dahil siyempre, alam niyo naman mga loyalista eh. Tayo, kagad nating binanata yan nung binanata si BP Sara eh. Dahil Duterte naman tayo. Marami po sa inyong bumoto kay Marcos dahil kay Duterte. Magtapatan na po tayong lahat. Okay. Ito po, no, si Katunying, sabi niya, hamon niya sa Pangulo, kung wala kang gagawin, konsentidor ka. Pero alam naman natin na hindi lang yan konsentidor. Alam natin na hindi lang siya konsentidor. No? Pwede bang ikonsente lang niya na wala siya? Ayon nga kay BP Sara, di ba? Pucha, nangangampanya pala. Umaangal na si Martin eh. Inaangal nilang pera kung nangangampanya pa lang sila. Kasi po yung mga campaign na donation, malamang yung sinasabi ni BP Sara na inangalan ni Martin. Kampanya pa lang eh. Nagkakatirahan na kayo ng mga campaign na fund pa lang. Grabe talaga tong mga to. Okay, kaya po sa totoo, natatawa ko. Hindi po kami sumasampalataya kay Tunying. Kilala na namin yan eh. Maka Duterte din yan eh. Ito po yung nangyayari na to. Hindi na makatiis yung mama eh. Di ba? Tama. At sabi pa ni Tunying, gusto niyang sitahin o ikundina ni Pangulong Marcos yung mga porsyento ng congressman at ng mga senador. Pucha. Alam niyo po, nagkakabistuhan po sila eh. Kamakailan lang, nakita natin si Cynthia Villar eh. 'Di ba? Ano sabi ni Cynthia Villar? Bakit mo ba tinutulak yung condominium? Hindi naman pang mahirap yan. Sinabi niya to kay Rizon Tiberos. Yung mga tagahanga ni Rizon Tiberos na parang si Rizon Tiberos ay walang bahid. Ito po, direktang sinabi ni Cynthia Villar. Ang sabi ni Cynthia Villar, bakit mo ba pinagpipilitan yung condominium na yan? May porsyento ka? Dahil may porsyento ka sa yun pong pinagmamalaki nyo na mahilig manita. Ayon kay Cynthia Villar, nakikiporsyento rin pala. Wala po, kaya ito po, tama si Tunying, garapalan. Alam ng lahat ng tao na kayong lahat ay may porsyento. Kaya nga siran-sira yung mga flood control project agad eh. No? 5,500. Yan po, pinakasikat na loyalista na yan. Hindi pa rin makatiis. No? Bintang natin dyan nung araw, meron pang meron pa, tumatanggap pa yan ng generous allowance. Kaya grabe ang paging loyalista. Ngayon po, hindi makatiis. Sabi niya, mahal na Pangulo, kinakailangan, huwag niyong konsentihin yan. Huwag niyo magsalita kayo dahil kung hindi niyo kayo magsasalita, kinukonsente niyo. Dagdagan natin. Bakit ko konsentihin kung wala rin? Wala rin siya nahihita. Alam niyo po mga kapatid, ito po, kaya dapat hindi natin tinatantanan yung pagsagot eh. Bagamat pumupunta po tayo sa Veterans Memorial, pupunta pa rin po tayo ngayon after ko mag-live.
no? Bagamat nagpapakita tayo ng suporta ron at nananawagan tayo ng suporta, kinakailangan rin natin sagutin itong mga to kasi mahirap po sumagot dun eh. Marami na masyadong kaganapan dun. Kaya kinakailangan tuwing umaga magsasagot muna tayo. No? Ito po pinapakalat nila ngayon. Kasama po ng media. Ano po sinasabi ni Chis Escudero? Kasama po ng media. Ito po, deeply concerning, inappropriate. Yun pong pagwawala daw po ni BP Sara ay deeply concerning, nakakabahala, at inappropriate. Inano ko po, alam ko yung meaning ng inappropriate pero gusto ko po ng Tagalog. Hindi nararapat, no? Nakakabahala at hindi nararapat bilang isang vice president ang ginagawa nito ni alam mo, waiter cheese. Sobra yung pagiging attack dog mo. Ikaw lang ang tanging, sige, pupunta na ako ron. Mag-ano lang tayo. Pupunta na ako riyan, abangan nyo lang ako dyan, sasagutin lang natin muna to rito. Para yung mga kababayan natin, alam kung ano sinasagot dito sa mga to. Yung media din po, pareho. Kaya yung media, tsaka to sila, yung mga kakampi ni Marcos, lahat yan, lahat yan na magkakakampi. Katulad nito, ano sabi ng media, na pinangungunahan nitong Rappler. Asa na ba yung sinasabi ng media na yan? Hindi ko pala natantosan. Pero dito muna tayo, no? Deeply concerning, inappropriate, yung mga pinagsasabi, yung mga pagwawala ni BP Sara. No? Ang galing. Ang galing mo talagang maging attack dog. Ang inatake mo lang si BP Sara. Basa tayo ng konting mga sinabi. This was the standard. Ikaw pa nagbigay, do my actions serve our people and benefit the country that we all love. Okay, sabi po ni Chis Escudero, the Senate leader says he believed that as public servants, their action should always guide by this fundamental question. Ano yung fundamental question na yan? This, assess, no? Ito po, minamasama po niya yung pagmumura. Yung pagmumura po ni BP Sara kay President Marcos, kay First Lady Lisa Marcos, at kay House Speaker Martin Romualdez. Okay. At saka yung sinabi raw po ni BP Sara na kung, hindi sinabi yung yung preposition eh. Ang in-stress lang, talagang marunong magmanipula to eh. Sabi niya na yung nag-arrange na raw si BP Sara ng nag-utos na siya na kung sakaling may mangyayari sa kanya, yan ang targetin yung tatlo. Okay. Inappropriate daw yan, sabi, nitong makataong si Chis Escudero, at kinakailangan daw, he urged Vice President Sara Duterte to review and assess her recent actions and words in order to determine whether or not she has done well. Diba? Alam nyo, kung natulog ka at ang una mong narinig si Chis Escudero, wala kang alam na balita, tulog ka ng 3 araw. Tapos, yung sinasabi ng kilay na mapagmataas, pambansang kilay ng Pilipinas, no? Yung sinasabi niya lang yung naririnig mo. Putya, isipin mo, no? Minura ang presidente, minura ang first lady, sasabihin mo, grabe naman tong vice president na to. Inappropriate talaga yan sa kanyang position. Kung tulog ka at si Chis Escudero yung una mong narinig. Pero ang nakakalimutan yata ni Chis Escudero, nakasubaybay yung taong bayan. No? Hindi po nagwala sa press conference agad-agad si BP Sara. Ipaliwanag lang po natin kay Chis Escudero, nanunood kami. Waiter Chis,
Nanunood kami, kalmado si BP Sara, kalmado po si BP Sara na nagpe-press con, pinapaliwanag niya yung nangyayari, no? Na siya, kaya siya naroon, willing siyang bantayan yung kanyang kapatid. Yung unang press con, ha, kahit binabalatuba ng mga nakapasok na mga mainstream media sa mga katanungan na pinagtatanggol pa rin, ha? Yung mga kapalpakan ni Chua at saka ng amo niya na si Martin. Kung hindi namin napakinggan na kalmado lang si BP Sara, ang ganda po ng sinasabi, dito siya mag-opisina sa Kongreso dahil pinayagan siya ng kanyang kapatid, no? Dito muna siya, magbabantay siya kung hanggang 2025 nilang ipapakulong. Etong si Attorney Lopez, naroon siya hanggang 2025. Ang pinag-uusapan lang kung meron ba siyang mga gamit. Kalmado eh. Ha? Kalmado siya, cheese. Ito yung nakakalimutan nyo sa kwento nyo eh. Yung reaction, bakit nagwala? Yung kinukwento nyo, nagwala si BP Sara, nagmumumura. Inappropriate. Ano ang appropriate sa'yo? Yung ginawa nila, abogado ka, cheese. Tandaan mo, wag mo lanlangin yung mga tao.